para maging katulad natin si Kristo. At ganoon din po sa banal na kasulatan, makikita po natin doon ang palatandaan na nagpapahiwatig ng spiritual growth and maturity ng bawat mananampalataya. At kung titignan mo po ang palatandaan o senyales na ito, at alam mong hindi ka ganun, sinasabi mo agad, hindi ako ito. Hindi ako ito. Hindi ko kaya ito. Diba? Umaatras na tayo. Kinokondem na natin ang sarili natin. Hindi ko kaya to. Mali ako. Hindi ko kaya. Bakit hindi natin tanggapin, imbis na i-condemn natin ang sarili natin, makonvict tayo sa sinasabi sa banal na salita? Na, di ba? Di ba pagka nakita mo kung sino ka, at mababasa mo, dapat ganito ka, dapat ganyan ka. Hindi ba, hindi? Matutuwa ka, makukonvict ka. Kasi alam niyo po, ang condemnation at ang conviction, magkaiba po yan. Malaki ito ang pagkakaiba. Ang condemnation po, sinasabing ikaw ay pagkakamali. Pero ang conviction, sinasabing nagkamali ka. Di ba, ang laki ng pagkakaiba naman? Kinondem ka na sinabing pagkakamali ka. Pero ang conviction, sinabing nagkamali ka. Di ba, ang laki? Ang condemnation, tinutulak ka, it pushes you away from God. Tinutulak ka palayo sa Diyos. Pero ang conviction, it draws you close to God in repentance. Nilalapit ka sa Diyos ng may pagsisisi. Amen? So pag nababasa po natin to, yung mga palatandaan, yung mga nagpapahiwatig kung paano tayo lalago ng spiritual, kahit hindi po kayo ganun pa, huwag po tayo ma-discourage. Don't be discouraged. Don't be offended. Amen? Amen. Sa halip, kunin nyo yung katotohanan ng salita ng Panginoon. Sabihin nyo, okay ito. Ito ang kailangan ko upang suriin ko ang sarili ko. Upang suriin ko ang puso ko. Amen. Upang ang spiritual na buhay ko ay lumago. Amen. Amen? At pagkatapos nun, gawin natin ang mga kinakailangan, pagbabago ng tutulong sa atin upang tayo lumago spiritually at maging katulad ni Jesus. Siyempre, pagka nakita natin yun, nag-decide tayo na ito ang gagawin natin, yung pagkilos natin ay naaayon sa banal na Espiritu. Amen? Dahil alam natin, malalaman natin, ang bawat kilos natin na nanggagaling sa ating laman ay hindi magiging katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Amen? It is very important that you have a foundation. Bago po natin makita yung mga palatandaan na nasa banal na kasulatan, kailangan po meron tayong pundasyon. Para po makita natin, maintindihan natin kung yung source ng transformation natin ay saan nanggagaling. Di ba? Kasi kung halimbawa, wala kayong alam, wala kayong pundasyon para malaman nyo kung ano yung kagustuhan ng Panginoon sa inyo para mag-grow kayo spiritually. Hindi nyo alam. Laging iyaano nyo yun sa laman nyo. Oy, naging ganito, naging maayos ako. Naging maganda buhay ko kahit maraming problema, hindi ko inaano yan dahil ikaw. Kasi alam mo, ang source ikaw, ang kalakasan mo. Pero pagka nakita mo yun, nalaman mo yung pundasyon na ilalatag natin ngayon, makikita natin, sino ba yung source ng transformation mo? Sino ba yung source ng pagbabago mo? So as we go through these signs, you will not be discouraged. Hindi ka madi-discourage kung hindi mo man, halimbawa, hindi ko kaya to. But if you know, and you know na ang Diyos ang magbibigay sa inyo ng lakas para ma-transform ka, lalo kang magkakaroon ng inspirasyon at magpupush ka lalo
para maging katulad ka ng ating Panginoong Jesus. Amen? So ngayon po, ito po ang sinasabi kong pundasyon ng isang Kristiyano. Para nga makita niya ang mga palatandaan kung siya ba ay nag-grow spiritually o hindi. At para makita niya ano ba ang dapat para mag-grow ako spiritually. Sa John 15:4-6, sinabi dito, "Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me, we cannot do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. If you abide in me and my words abide in you, you shall ask whatever you will, and it shall be done unto you." Sa Tagalog po, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin, sabi ng Diyos. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa, wala tayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Maliwanag po yung sinabi ng Panginoon. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking salita, hingin ninyo ang anumang nais nyo at matutupad iyon para sa inyo. Sabi nga dito, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad yun para sa inyo. Siyempre, kapag ka naniniwala ka sa salita, ang salita ng Panginoon ay nasa iyo, nananatili ka sa Kanya, siyempre, ang hihilingin mo ay yung naaayon sa Kanya. Amen. Diba? Hindi pwedeng taliwas yung hihilingin mo sa Panginoon. Kaya nga sinabi, matutupad yun para sa inyo. So, yung pong mga Kristiyano na talagang nakaugat kay Kristo, kasi may mga, actually, siyempre, ang pinag-uusapan po natin dito yung tunay na Kristiyano. Ha? We're not talking about those na sinabi nga, nag-receive ako. Pero, totoo bang na, it's between you and the Lord. Kaya sabi ko nga, those who are rooted in Christ and those who abide in Christ are the ones who experience transformation. Amen. You cannot experience transformation kung hindi ka nakaugat kay Kristo. Kung hindi ka nananatili kay Kristo. Amen? What does it mean to abide in Him? Ano ba yung ibig sabihin na yung mag-abide ka kay Lord? Manatili ka kay Lord. Meron po ba kayong isasagot? So to abide in Him is to obey His word. Siyempre, you cannot say na you abide in the Lord, pero hindi mo naman sinusunod yung salita niya. To abide in Him is to surrender to His will. Amen? Naiintindihan po natin to, di ba? To abide in Him is to come to a greater understanding of His ways. Naiintindihan natin ang pamamaraan ng ating Panginoon. Amen? So, pagka nag-abide ka kay Kristo, fruit is automatically produced. Amen. Ang pinag-uusapan po natin, yung fruit. Hindi po yung fruit ng Holy Spirit. Hindi po yung mga fruits na kinakain natin. Fruits of the Holy Spirit. Ano po ba yung mga fruits ng Holy Spirit? Ano pa? Kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Actually, it's not your responsibility to grow fruit. Amen? You cannot do it sa sarili nyo.
Hindi po natin magagawa yon. That comes about when God begins to do work in your heart, in your mind, and in your soul. Amen po ba? As God begins to do the work in you, then fruit is produced. Then transformation is produced. Matratransform po tayo kapag ang Diyos hinayaan nyo na mag-umpisa at gumawa sa bawat buhay nyo, buhay ko, buhay nating lahat. Your character, your nature, your mindset, yung pag-iisip nyo, yung pagkatao nyo, and everything about you begins to change as you abide in Christ. Kasi marami pa po sa atin, minsan napipench po natin yung pagkilos ng banal na Espiritu, napipigilan natin. Dahil nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus, pumasok ang banal na Espiritu sa ating Espiritu, di po ba? Minsan, hindi makalayang makakilos ang banal na Espiritu sa atin dahil pinipigilan natin, nananaig yung old self natin. Kaya ang nangyayari, wala. Hindi makakilos ang banal na Espiritu sa atin. Pero kung nananatili ka at nakaugat ka sa ating Diyos, sa ating Panginoon, talagang maluwag na makakilos ang banal na Espiritu kasi yung character mo, yung ikaw, nakikiki-operate sa banal na Espiritu. Kaya nagiging maayos ang buhay na isang Kristiyano. Amen. Diba? Amen. In looking to Him, in looking at His beautiful countenance, sabi nga kung, di ba sinabi sa Biblia, ang itsura ng Panginoon na nagkatawang tao, hindi naman gwapo. Siguro kung ordinaryong tao lang siya noon, ay siya naging ordinaryong tao, di ba? Hindi ka wow, gwapo. Hindi ka magaganon. Pero yung loob ng Panginoon na lumalabas sa labas, ay oo, ang ganda-ganda niya. Para bang ang isang tao, isang babae, na kahit hindi masyadong maganda ang mukha, pero ang bait-bait niya, talagang maka-Diyos siya, talagang makikita mo na nakaugat siya sa Panginoon, di ba lalong gumaganda? Yes. Amen? Kaya huwag na tayong mag-ano sa mga itsura natin. Dahil pagka Diyos ang nabuhay, ang lumabas sa atin, magaganda tayong lahat. Ako nga iniisip ko nga dahil ako'y 73 na. Di syempre kahit pa paano nag-aayos ako, di ba? Sabi ko, Lord, wag mo naman panginigin yung kamay ko pagdating ng panahon. Kaya baka mamaya hindi ko na alam. Kasi hindi rin maganda yung magpatato ka dahil pagka tumanda ka, magiging dalawa na kilay mo. Totoo po. Hindi totoo po. Kasi yung ninang ko na minsan may kunting kwento, nagbakasyon kami sa Pilipinas, may Alzheimer's na pala. Dinalaw namin, nagtaka ako bakit dalawa na kilay? Kasi may dementia na. Yung pala, nagpatato, tapos yung atang original kilay niya bumaba. Ay, hindi ko na po alam kung dalawa, hindi maganda. Eh, sabi ko, Lord, huwag naman sana manginig yung kamay ko para at least makapaglagay pa ako ng... Siyempre, pagka tumatanda tayo, marami ng pagbabago sa itsura natin. So yung po, many times we compile our list of things that have to change. Amen? All of the area in our hearts that discourage even us. Even yung sarili ko, minsan nadi-discourage ako sa ugali ko. Dumadating yung time na gano'n. Kaya po ba hindi? Yes! Akala ko ako. Diba dumadating yung time na gano'n? Minsan yung pag nag-init yung ulo mo, pag nagalit ka, isipin mo, naku, ito na naman ako, lumabas na naman ako. Diba? Kasi alam mo may Kristo sa buhay mo na hindi na please. Diba? Ganun ang ano natin. Kaya minsan tayo nga nadi-discourage tayo sa sarili natin where we see that we're not like Jesus. If only I was like this, I could only change that. Pero, ganun nangyayari sa buhay natin. And maybe you become frustrated. Yeah, with your own behavior, yung pagiging impatient natin. Yung lagi tayong magagalitin. Madali kang bumigay sa mga temptasyon. May inalok lang sa'yo, bili ka kagad. Hindi ka na nadala-dala. Umorder ako ng sa online, ng sapatos.
Parang kahon. Ang gaan. Sabi ko, ano ba to? Hindi ako nadala. Umorder ako dahil syempre, pang Bible study eh. 200 plus. Grabe, pagtingin ko, ang hirap intindihin ng English, ang binigat. Kaya sabi ko, susunod na lang, pupunta na lang ako sa isang Christian bookstore, doon na lang. Kasi iba yung, di ba, yung order ka, dadating ka na, babayaran mo, di ba? Hindi ka naaalis. Kaya, yun ang mga tentasyon na nangyayari ngayon. Aside from yung mabibigat, sa bagay kay Lord, ang kasalanan eh, magsinungaling ka, pumatay ka, iisa lang yun sa mata ng Diyos. Dahil parehong kasalanan yung ginawa niyo. Pero yung mga ibang talagang tentasyon na hindi ba minsan sa tentasyon na hindi na yung talagang makakasira sa buhay natin, bumibigay tayo. Your inability to be like Jesus in certain areas, and if you are not careful, you become overwhelmed and you begin to create a list of things that you imagine that you have to fix on your own. Ganun na nangyayari sa atin. Minsan na-overwhelm tayo sa yung mga nangyayari sa buhay natin. Parang gumagawa na tayo ng sarili nating desisyon. Most of the time, pumapalpak. Di ba? There are aspects of surrender. Yes, there is an aspect of discipline and obedience, but ultimately, sanctification and being transformed is a work of the Holy Spirit in you. And so you look this list and grow discouraged, and you say, how could I ever acquire that? How could I ever like Jesus? How could I ever meet the standard? And the good news is, you don't have to meet the standard on your own. Amen? For when sabi nga ni Lord, for when we are weak, then He is strong. Amen. Pag mahina ka, talagang mahina ka, hindi ka lalakas dahil wala kang kapangyarihan na. Dahil hindi ka nakaugat kay Kristo. Hindi ka nananatili kay Kristo. Pero pagka nananatili ka kay Kristo, yung kahinaan mo, isurrender mo sa Kanya, magiging kalakasan mo. Amen. Sabi nga ni Lord, for when we are weak, then He is strong. At ang grace is the glue that holds together lahat ng mga broken, shattered pieces na kinumpay mo na sa buhay mo. I-glue yun ng grace. At sino ba ang grace? Ang Panginoong Jesus, diba? Walang sino man ang gagawa ng kundi ang ating Panginoong Jesus. So, I need to fix this, I need to fix that, I need to transform this about my personality, about my nature, about my character, about my mind, about my behavior. Marami tayong i-fix. Pero, walang kabuuan yun kung magagaling sa sarili natin. Ba-fix ba natin? Parang yung jar, di ba? Nabasag. Nilagyan nyo ng glue. Mababasag pa rin yun, subukan yung ibaksak. Mababasag pa rin yun. At binalik nyo na, hindi nyo na maibabalik kasi turog-turog na yun. Pero ang Panginoon, pagka nag-fix, walang sino man ang pwedeng sumira na ulit. Kahit di ba? Sabi nga, maraming mga Kristiyano na ang dami ng yung men of God ng ng Old Testament, na kung ano yung mga ginawa sa kanila. Pero pinanindigan nila na sila ay pananampalataya sa ating Panginoon. Pero niligtas sila ng Diyos. Amen? Amen. But here's the power thing about abiding in Christ is when you abide in Him, He takes the risk. Ikukunin niya yung mga listahan mong mga negative mo sa buhay, yung mga characters mo na hindi maganda, yung mga kaisipan mo na hindi maganda, lahat kukunin niya at siya na ang bahalang gumawa at mag-transform. Pero hindi naman ibig sabihin, maupo na lang kayo sa isang tabi at kukuya-kuya-kuy kayo, hindi po ganon. Ang paghihintay sa Panginoon ay dapat nandun ka sa kaharian niya. Amen. Andun ka sa lugar kung saan bumubuhos ang biyaya ng Diyos. Amen. When you abide in Him, He begins to do His work. So instead of focusing on 1,000 things that you have to change,
to work on, you focus on one thing. As Jesus says about Mary, what she found is the one thing that's worth it. The one thing worthy of her focus. The one thing that truly matters, and it will not